sa police. So sinasabi mo yung agency na humahawak sa inyo is walang permit. Walang permit. So illegal. So kasi narinig po namin mismo na hindi sila nakapag-renew ng permit nila last year. okay. So base sa inyo, ikaw ba may visa? Cancelled na po. Cancel. Okay. Sino nagbigay ng visa sa inyo before? Yung employer ko. Kailan ka pa dito? Since February. Nang? February 7, 2020. 2020. So, big sabihin, Nagpunta po ako dito as tourist. So, wala ka pang isang taon. Wala pang isang taon. So, wala pa po siyang isang taon, pero tignan niyo po ang nangyari sa kanya. So, kung totoo po talagang ang employer may pagpapahalaga sa kanilang mga empleyado, bakit po nangyayari ito? Mga ganitong klase ng insidente, bakit kinakailangan tumakas ng mga empleyado doon sa kanilang employer kung talagang nabibigyan sila ng tamang makataong trato para sa so yan po yung Kasi po nung February 15 doon ako nag-start na nakuhaan ng sponsor. Sa Abu Dhabi ako. Doon ako nagtrabaho sa private nurse. Tapos nagtagal ako doon ng mga 7 months. Tapos August 30. Ang tanong ko, bakit ka umalis sa employer mo? Kasi manyak yung manugang ng pasyente ko. Okay. 3 beses ako pinagtangkaan. Nung una, hinampas ako sa bandang Pitan. Tapos, pangalawa, tinatawag niya ako para pupuntahin sa kwarto niya. Tapos, pangatlo yung hinagis niya yung underwear ko na nawawala. Tapos, meron ng similya niya. Okay. So, ito ba nasabi mo ba sa employer mo? Sinabi ko po sa agency na gusto ko na umuwi. Kasi nung una sinabi ko muna sa amo ko, pero hindi nila ako pinayagan. Sabi nila, kailangan ka namin dalhin sa agency mo dahil yung pera yung binayad namin. Bayad ka lang ng 20 mil para makuha ka. Tapos, nung nagsabi ako sa agency ko, nung una ayaw pa ng sponsor ko na sabihin yung totoong nangyari. Na gano'n ang ginawa sa akin ng mamugang, pero sinabi ko yung totoo. Tapos nung una, pinapagawa na ako ng agreement na hindi na kami pupunta, pero sabi ko ayoko na talaga dahil natatakot na ako. Di 10 araw ako nag-antay bago ko kunin. Nung sinabi ko na uuwi ako, hindi pa nila ako kinukuha. Tapos nung sinabi ko na magtatrabaho na lang ulit ako, agad-agad na ako kinuha. Kaya nung napunta ulit ako sa agency, na-deploy pa rin nila ako, pero hindi ako nagtatagal sa napupuntahan kong amo. Bakit? Hindi ko alam, siguro yung takot ko doon pa rin. Tapos, nung simula po na hindi na nila ako ma-deploy, pinagbabayad na po nila kami ng pera. So kayo ang pilit na pinagbabayad sa para ma-release kayo. Samantalang ang katotohanan po niyan, once na umalis sa base lang sa aking pagkakaalam, pumapayag naman ang bawat na hindi dapat sila magbabayad dahil may rate sila. At sinabi naman ng biktima na siya ay tinatangkang halayan, bagkus imbis na tulungan ang biktima, ito po pilit pa silang pinagbabayad, at ngayon ginawa sa kanila dahil hindi sila makapagbayad, dinitain po sila sa kanilang accommodation. Hanggang siyempre kung sa atin naman din mangyayari ang ganitong sitwasyon, mas pipiliin nating tumakas at gumawa ng paraan upang makaalis dito sa walang awang employer na nila. Ano nga pala ang employer mo? Sapphire Agency. Sapphire Agency. So, siya? Pag-aari ng Omani yung may-ari. Omani. Okay. Then, yung boss mo, yung manager mo,
Egyptian na manager, Egyptian. tsaka 3 Pilipina na secretary. Pilipinas Sila Secretary. yung naghahanap ng sponsor para deploy kami. Okay. Sige. Sige. So sa ngayon ito lang muna ang aking ang impormasyon na pwede ko maibigay sa inyo. Sa ngayon later kakausapin ko rin yung isang kasamahan niya kung saan mas malala yung yung nangyari sa kanya dahil nagkaroon ng malaking bali sa kanyang likuran at sa paa. At siya po ay kahapon inoperahan na po. So maraming salamat po sa inyong lahat at sana po matulungan niyo po itong mga ating kababayan. Maraming salamat po.